Okay, pag-usapan natin tong naging offer o alok ni Ramon S. Ang. Kilala ito sa initial na RSA, Ramon S. Ang. Kilala naman natin si Ramon S. Ang. Si RSA, pumalit yan kay Danding Kuwangko. Kasi patay na si Danding Kuwangko. Sila yung may-ari ng San Miguel Corporation. Dati kasi noon, pag sinasabi nating San Miguel Corporation, ang alam natin, beer. San Miguel Beer. Tsaka yung beverage, food and beverage company. Pero ngayon hindi na. Ang San Miguel Corporation, SMC, mayroon ng SMC Infrastructure. Yung Skyway, pag umakyat ka sa Skyway, makita mo doon nakalagay SMC Infrastructure. Ibig sabihin, nasa infrastructure na rin ang San Miguel. Yung ginagawang malaking bagong airport sa Bulacan, San Miguel din 'yon. Itong mga expressway sa Skyway, San Miguel din 'yan. Yung kontrata ng NAIA, yung pagpapatakbo ng NAIA, ay di ba privatize na yung operation niyan? San Miguel Corporation din 'yan. Ganyan na katindi itong si Ramon S. Ang. San Miguel. Ito mga kabunyog, mga kababayan, naging laman ng mga balita ngayon si Ramon Ang kasi nga dahil sa grabing pagbaha. Ngayon, 'di ba, kamiting niya diyan yan si Ramon Ang nakaitim. Yung nasa kanan niya si Isko, Mayor ng Manila, Isko Moreno. Pinag-usapan nila yung pagbaha sa Metro Manila. Ang offer ni Ramon Ang, nagbo-volunteer siya na hayaan daw siya. Kailangan niya lang daw go signal. Ibigay na daw sa kanya yung trabaho na solusyonan ang pagbaha. Nagbo-volunteer ako. Ramon Ang nilatag ang solusyon sa baha. Nagbo-volunteer siya, sabi ni Ramon Ang, na solusyonan ang pagbaha ng Metro Manila. At ang yabang pa ni Ramon Ang, no cost sa gobyerno. Hindi daw siya tutubo. Wow. Yan yung sabi ni Ramon Ang, mga kabunyog. Kaya maraming bumilib ngayon. So pinag-uusapan ngayon si Ramon Ang, pinag-uusapan. Pati nga si PBBM, sabi ni PBBM, welcome niya yung tulong ni Ramon Ang. Salamat. Kaya lang, ano bang masasabi natin dyan? Anong masasabi natin? Maganda ba yung offer na yan ni Ramon S. Ang o RSA? Sa totoo lang, bakit kasi ngayon, nakakuha ng atensyon yung mga sinabi na yan ni Ramon S. Ang ni Ramon Ang? Kasi nga, palpak ang gobyerno. Napakalaki ng pondo ng gobyerno sa flood control, wala namang nangyayari dahil sa korupsyon. Kinukurakot lang yung pondo, kaya palpak, wala ring silbi yung mga flood control projects. Ngayon, hito yung private sector, pribadong sektor, isang malaking negosyante, nag-aalok ngayon. Siya na lang daw ang susolusyon ng problema. Basta't ibigay lang sa kanya, ang kailangan niya lang go signal. Pagsang-ayon ng gobyerno na siya na. Wala daw gagastusin, siya daw gagastos. Ngayon, totoo kaya yan? Ang problema, ganito yan. May dalawang problema dyan, mga kabunyog. May dalawang problema. Ang una, ano pang silbi ng gobyerno kung ganyan na yan? Wala na. Ano pang silbi ng gobyerno kung lagi ng private sector yung umaaksyon sa ganyan? Naalala nyo yung mga skyway saka mga expressways? Di ba PPP na yan? Public-private partnership. Yan yung ginawa ni Pinoy eh. Maganda yon. Ang konsepto kasi ng PPP, halimbawa yung Skyway, bakit is MC infrastructure yan? Kasi kulang ng pondo ng gobyerno, walang pondo ang gobyerno. So ang ginawa daw nga ng gobyerno, public yung project. Public kasi pampubliko Skyway. Pero yung magpupundo at magagastos ay private. Sila rin yung magpapatakbo kasi sila yung gumastos. Para makabawi silang sisingil. Sila rin yung nagtatakda ng singil sa expressway, sa Skyway. So anong nagiging problema dyan? Kita nyo naman ang mahal ng singil sa Skyway sa expressway. Bakit napakamahal? Kasi private. Sa ibang bansa ang mga Skyway sa mga expressways, pag-aari ng gobyerno yan.
Kaya kung mayroon mang singil, kunti lang para lang kumita ng kunti ang gobyerno. Ang primary na purpose ng mga expressways saka skyways, public service, serbisyong publiko. Ito hindi na eh. Dahil ang mga expressways natin at saka skyways ay ginawa, ino-operate na ng private, ay tubo na talaga. Secondary na lang yung public service niyan. Oh. Saka, ano pang silbi ng mga buwis natin? Nagbabayad tayo ng buwis. Ano pang silbi ng mga budget ng gobyerno? Kung ang gagastos na ngayon sa mga skyway projects, expressway projects ay private, di wala nang silbi ang gobyerno. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ang dapat na gawin natin, ayusin ng gobyerno. Napakarami nating pundo. Yung mga expressway saka mga skyways na yan, kaya naman yung gastusan ng pundo ng gobyerno. Kaya lang saan napupunta sa korupsyon. O tingnan nyo yung PDAP scam nila Jinggoy, nila Revilla, sa Enrile, sa kanina Police, ay di ba 10 billion yun? Yung sa Farmally, 12 billion. Yung panahon ng COVID na transfer galing sa Department of Health, 42 billion yung kay Duque. Oh, yung mga mga anomalya na nangyayari sa gobyerno, grabe. Oh, grabe. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang pinag-uusapan dito, napakalaking pondo ng gobyerno. Hindi totoong walang pondo ang gobyerno. Kaya lang napupunta sa korupsyon. Ngayon, dahil napupunta sa korupsyon, ang pondo ng gobyerno, sino na ngayon ang gumagastos sa pagpagawa ng mga expressway, skyway, saka mga malalaking proyekto? Private. Kaya nga PPP. Ang problema mo sa private, pag naningil na sila ngayon, tulad niyang sa skyway, ang mahal-mahal. Bakit? Is MC Infrastructures, kay Ramon Ang yan. Ngayon, anong punto ko dito? Ngayon na naman, si Ramon Ang na yung magsusolusyon daw ng baha. O di ano pang silbi ng gobyerno? Eh di ba dapat ang mga proyektong ganyan, gobyerno ang gumagastos dyan? Dahil may pera naman tayong binabayad eh. Yung mga buwis natin eh. O, di tuwang-tuwa pala niya tuwang-tuwa pala niya ng mga politiko. Kasi yung pera, sa halip na gastusin sa mga pagsolusyon sa problema tulad ng baha at saka yung mga skyway saka expressway, private na ang gagastos. O, di wala nang silbi. Yung ating mga buwis na binabayad, wala na. Hindi naman napupunta na kung saan. Binubulsa na ng mga politiko. O, pangalawa, talaga bang si Ramon Ang talaga bang si Ramon Ang ay anong tawag diyan, sincero at genuine, tunay yung kanyang pagtulong diyan? Ay sabihin pa nating totoo siya sa na yan, pero PR yan, public relations. Ibig sabihin, gusto niyang mapalinis yung imahe ng korporasyon niya. Alam nyo, ang mga korporasyon, mayroon niyang malaking gasto sa PR. Yung public relations, yung pinapabango mo yung pangalan ng korporasyon mo. Kasi sa totoo, ang mga korporasyon na yan, ano bang mga negosyo ng San Miguel, petrochemicals, gumagamit ng mga coal, ay nakakasira ng environment yan, ng kalikasan, petrochemicals, saka mga coal. Hindi lang mga negosyo ni Ramon Ang. Ang ginagawa niya na pinagmamalaki niya, siya daw ang naglinis ng mga baradong kanal doon sa Bulacan. Yung kanyang, kasi nirereklamo yung kanyang kinonstruct na airport, o di ngayon, sabi niya, hindi yung airport ko ang dahilan ng pagbaha. Ako pa nga ang naglinis ng mga estero dyan. Ako pa nga naglinis ng baradong mga waterways dyan. Yan yung pinagmamalaki niya. Yan na naman daw ang gagawin niya sa Manila. Lilinisin niya na naman daw. Pero ang totoo, okay, naglilinis ka, pero ang dami mo ring sinira. Di ba sinira niya yung mga mangroves doon sa Bulacan? Dahil doon sa kanyang airport? Ang dami niyang mga sinirang mga pinutol na mga kahoy dahil sa kanyang mga projects. Ang dami niyang sinirang mga mangroves. Sinira niya yung kalikasan sa mga proyektong pinagtatayuan niya. Kaya lang, para lessen yung negative na impression sa kanyang San Miguel,
corporation para medyo mabawasan yung kailangan niya ng PR. Ito na ngayon yung mga PR niya. Ito na yung mga PR. Kaya yung mga dredging niya, mayroon daw siyang mga equipments na nag-aalis ng mga bara sa mga ilog. Ano daw yan? Yan daw yan ang offer niya. Pero sa totoo, okay, naglilinis ka ng ilog pero ang dami mo ring mga ginawang pagsira ng kalikasan. Ha? Ano lang yan? PR. Para hindi ka masyadong i-criticize kasi may pang-counter ka, sasabihin mo naglinis ka ng ilog. Hindi, sa totoo. Ano bang mga proyekto ng San Miguel? Petrochemicals, coals? Yan yung dyan. Ano yan? Ang tawag dyan, PR. Corporate PR. Yan. Kaya kung tayong tatanungin, una, dapat gobyerno. Ang problema lang talaga kasi natin, ang gobyerno natin, wala, palpak. Kaya ito ngayon, nag-o-offer ngayon yung private. Tayo naman, dahil nakikita natin, mukhang magaling ang private. Private na lang. Ano yan parang katulad yan ni Tulfo. Dahil walang nagagawa ang gobyerno, palpak. Pag sinumbungan mo ng mga problema mo, wala. Ang tagal umaksyon. Si Tulfo mabilis. Di Tulfo na ngayon. Pero mali yan. Dapat yung mga institusyon ng gobyerno, ang nagre-responde. Dapat yung mga institutions ng ating gobyerno ang tumutugon sa pangangailangan ng tao, hindi Tulfo. Dapat yung ating mga opisina ng gobyerno, dahil yan naman talaga dapat, ang tumutugon sa problema natin, hindi si Ramon Ang na primado. Yan sa totoo lang. Bagamat maganda yung idea, maraming mga dapat i-consider dyan sa ganyan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.